Magandang oras po sa inyong lahat. Isang dakilang pribilehyo at pagpapala mula sa ating Panginoon na muli tayong magkakasama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay taus-pusong nagagalak na kayo'y aming makakasama sa isa na namang makabuluhang pagtatalakay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Isang mainit na pagbati rin sa lahat ng ating mga masugid na tagapanood sa telebisyon at sa tagapakinig. Dito rin sa YouTube at sa AWR 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Gayon din sa ating mga masigasig na taga-subaybay mula sa ibayong dagat, naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako na ating masusumpungan sa ating pag-aaral. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong araw, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka ngayon, Pastor Marvin? Mabuti po naman, Pastor. Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Jesus at nais ko rin pong batiin ang mga kapatid po natin dyan sa iba San Jose Tarlac na kung saan ay may AWR station dyan at ginagamit ito upang sa ganon ipahatid ang magandang balita si Brother Joseph, Brother Jones, Brother Elmore at ito po yung mga masugid na nakikinig at nanonood sa ating pong pag-aaral. So nawa, hindi lang po yung mga kapatid na yan, pati po sa lahat po na nanonood, saan man kayo dako sa Pilipinas o sa mundo, kami po ay bumabati po sa inyo. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission. Magandang oras sa inyo, Pastor Ray. Kumusta ka ngayon? Magandang oras na naman, Pastor Jules, Pastor Marvin. Maraming salamat mga kaibigan at mga kapatid na kayo'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito. Nais kong batiin ang mga kapatiran natin sa lahat ng mga nanonood dyan sa Batangas, sa Lucena, ganon din sa Katagalugan, at lahat ng mga umattend sa ating nurturing core team, yung faith builders natin dyan. Kumusta kayo lahat? Alam ko na kayo ay patuloy nanonood, sumusubaybay at nag-aalaga sa mga bagong binyagan natin at patuloy silang maging alagad ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Amen. Tayo po ay nasa panghuling trimestre ng ating pag-aaral na may pamagat mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamanghamanghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay maghahanda upang sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Inaanyayahan kong lahat na buksan ang kani-kanilang Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos upang higit tayong patnubayan ng Espiritu Santo. At upang atin pong maumpisa ng ating pag-aaral ngayon ay tayo muna ay dudulog sa pamagitan ng panalangin. Hilingin natin si Pastor Marvin na manguna sa ating panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming pong inaanyayahan ng inyong banal na Espiritu na siyang manguna po sa aming pag-aaral. Buksan po ninyo ang aming puso, ang aming isipan, na ang aming mapag-aaralan, magbigay ito sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Pakainin niyo po kami sa mga masustansyang
aral na aming pong pag-aaralan ngayon. Panginoon, batid po namin na ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Josue, Kapitulo 10, talatang 42. At ang lahat ng mga haring ito at ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue na paminsan sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoong Diyos ang Israel. Mga kapatid, ang aklat ni Josue ay nag-iiwan ng isang napakahalagang paalaala. Ang Panginoong Diyos ng Israel ang lumaban para sa Israel. Ang tagumpay ng Israel ay hindi nakabatay sa talino, sa digmaan, o sa lakas ng tao, kundi sa Diyos na siyang tagapagtanggol ng kanyang bayan. Ngunit dito, pumapasok ang ilang mahalagang katanungan. Bakit niya ba pinapahintulutan ng Diyos ang mga digmaan sa lumang tipan? Anong mga kondisyon na kanyang tinakda? At higit sa lahat, paano ito nagtuturo sa atin ng tunay na kapayapaan kay Kristo? Sa ating pagninilay ngayon sa panglima natin na leksyon, ating sisiyasatin ang mga tanong na ito at matutuklasan kung paanong kahit sa gitna ng digmaan, ang layunin pa rin ng Diyos ay hindi kalupitan, kundi pagtubos, kaayusan, at sa huli ay kapayapaan kay Kristo. Mga kapatid, halina't sama-sama nating suriin ang paksang ito sa pamagitan ng tatlong mahahalagang punto na magbibigay liwanag sa atin. Ang tatlong puntong ito ay nag-uumpisa sa letter C. Una, context of conflict. Pangalawa, conditions of combat. At ang pangatlo ay consummation of concord. Isa-isahin po natin ang tatlong punto pong ito upang atin pong makita ang mga mahahalagang aral tungkol po sa atin pong leksyon sa panglimang leksyon natin. Una ay ang ating context of conflict. Pastor Marvin, ano yung nakita mo dito mula sa background ng ating leksyon kung bakit pinapahintulot ng Diyos ang digmaan? Maganda siguro, Pastor, pag tingnan natin yung larger context nito. Kasi maganda po yung tanong kanina sa lumang tipan, bakit pinapahintulot ng Panginoon ng digmaan? Samantala, doon sa Ten Commandments, sinasabi na thou shalt not kill. Pero bakit dito may digmaan? Ano ba yung konteksto nito? At maganda po yung ating memory verse nagbigay na ng conclusion. Pag titignan natin, kasi yung memory verse natin doon, ang sabi doon, and Joshua captured all these kings. Captured, past tense na Ibig sabihin, tapos na. Tapos na. And ang sabi pa doon ay at sa huling praise, yung victory, nakuha nila. Ang sabi doon, because God fought for Israel. O di, maganda yun. Pero ano ba yung mas malaking konteksto nito para maintindihan natin? Balikan po natin yung Genesis 15:16. Na ito, yung ating mga nakaraang mga lesson, nabasa po natin ito, pero para emphasize po lang natin, ano bang sinasabi doon sa Genesis 15:16 na kung saan ay makita po natin na yung pangako na ibigay kay Abraham doon sa Kapitulo 12. Pero anong nangyari doon? Anong sabi po dyan sa Genesis 15:16? Sa ikaapat na salin ng inyong binhi, muli silang babalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng mga Amoryo. Hindi pa nalulubos yung term na ginamit Hindi pa nalulubos yung kasalanan ng mga Amoryo. Ngunit dito,
si Abraham, isang family pa lang, hindi pa siya nation. So hindi niya, pero itong mga Amorites, ito ay nation na ito. So yung family at saka nation, mahirap yon. Kaya pag titignan natin, ay idinilay muna ng Panginoon yung judgment sa kanila hanggang maging ganap itong Israel na ito na maging bansa. Now, ito pa ang sabi doon sa Levitico 18, versikulo 24 hanggang 30. Ano po ang sinasabi doon? 18? 24 to 30. Okay. Ano po ang sabi po dyan, Pastor? Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinmang mga bagay na ito, sapagkat sa lahat ng mga ito ay dinungisan ng mga bansang aking palalayasin sa harapan ninyo ang kanilang mga sarili, at nadungisan ng lupain, kaya't aking dadalawin ang kaniyang kasamaan, at isusuka ng lupain ang mga nanirirahan doon. Subalit inyong tutuparin ang aking mga tuntunin at ang aking mga batas, at huwag ninyong gagawin ang alinmang mga karumal-dumal na ito, maging ang mga katutubo o mga dayuhan na nanirahang kasama ninyo. Ang mga tao sa lupain na nauna sa inyo ay gumagawa ng lahat ng mga karumal-dumal na mga ito, at ang lupain ay nadungisan. Baka isuka rin kayo ng lupain kapag dinungisan ninyo ito gaya ng mga pagsuka nito sa bansang nauna sa inyo. Sapagkat sino mang gumagawa ng alinman sa mga karumal-dumal na ito, ang mga taong gumagawa ng mga iyon ay tinitiwalag sa kanilang bayan. Kaya ingatan ninyo ang aking bilin na huwag gawin ang alinman sa mga karumal-dumal na kaugaliang ito na ginawa ng mga nauna sa inyo, at huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa mga ito. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Pag tingnan natin yung context na to, mayroon siyang ginamit doon eh. Anong paggamit doon? Yung term na ginamit doon ay isusuka. Vomit. Yeah, I will vomit out. Sabi doon eh. So yung taga Kanaan, yung mga tao doon, anong gagawin ng Panginoon? Isusuka. Isusuka niya. Bakit? Ano ang dahilan? Because of their immorality and child sacrifice. Ito yung ginagawa ng Panginoon. So, titignan po ninyo. Kaya, yung sa Old Testament, ito yung gawain nila, at ito ay hindi kanais-nais sa harap ng Panginoon. So, wala naman silang magawa kung i-wipe out. Tama ba yung term ko doon? I-wipe out yun. Kasi hindi naman nila pinapakinggan ng Panginoon. Kaya sabi doon, I will vomit. Then, isa pa. Punta po tayo doon sa Deuteronomy 18, 9 to 14. Pagpasok mo sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aral gumagawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang iyon. Huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang mga anak na lalaki o babae bilang isang handog ng manghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam, o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu o sa lamangkero o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na gawain ito ay pinalayas sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Dapat kang manatiling walang kapintasan sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ang mga bansang ito na iyong aagawan ay nakikinig sa mga away at mga manghuhula, ngunit tungkol sa iyo, hindi ka pahintulutan ng Panginoon mong Diyos na gawin mong ang gayon. Pag tingnan po natin, mga nakikinig na mga kaibigan, ito ay yung verse 9, ang sabi doon, mayroong condition eh. Sinabihan na ni Moses yung mga Israel. Anong sabi nila? Sabi niya, when you come into the land, pag naandun na kayo, anong sinabi ng Panginoon? Don't pollute yourselves. Huwag niyong dungisan ang inyong mga
sarili. Ano yung idudungis na nila yun? Inisa-isa. Doon sa verse 10, wag mong yung anak na babae o lalaki, wag mong i-sacrifice, wag mong sunugin. O yun yung child sacrifice, yung mga witchcraft. O ano pa, yung bang mga ginagawa ngayon, nung panahon na yon, ginagawa na pala yon. Ngayon, ginagawa pa rin ngayon. Kaya sabi ni Moses sa kanila, pag nandun na kayo, don't pollute yourselves. Huwag kayong mahawa sa kanilang ginawa para hindi mahawa yung mga Israel. Anong gagawin nila? Wipe out. Total annihilation. Yun, kaya ito po kasi yun, pag binuhay nila, anong mangyayari? Either sila ang maka-impluensya sa kanila or sila ang ma-impluensyahan. Kaya sabi ng Panginoon, mas maganda na lang hindi naman nakikinig sa akin yan patayin na lang. Tabi na. Yeah. Kaya ito hindi ko rin maintindihan noon dito sa Old Testament, yun pala yung mga reason. Kaya doon po sa verse 13, ang sabi doon, you shall be blameless before the Lord. Ito ay before entering ito before entering. Tingnan nyo, may after ito doon sa Isra, after captivity, meron na naman ipinagbili ng Panginoon sa kanila. Dadako tayo doon sa Isra 9:11. Na iyong iutos sa pamagitan ng iyong mga lingkod na mga propeta na sinasabi ang lupain na inyong pinapasok upang angkinin ay isang maruming lupain na may karumihan ng mga mamamayan ng mga lupain dahil sa kanilang karumihang pamuno sa magkabilang dulo ng kanilang mga kahalayan. Tingnan nyo, inuli na naman yon. Yung lupang pupuntahan nyo ay maruming lupa. So don't pollute yourselves. Kaya ito pong pinag-aralan po natin na context of the conflict. Ito yung konteksto kung bakit ng Panginoon ay itaboy ang mga ito, patayin ang mga ito. Ito yon. Gusto ng Panginoon na yung identity ng bansang Israel ay kakaiba doon sa mga ibang bansa. Dahil mayroong Diyos na buhay na kasama nila, na ito yung gusto niyang mangyari sa bansang Israel, na gagamitin ng Panginoon na sila ay maging saksi doon sa mga ibang nation na yon. Kaya pag titignan po natin, yun ang nangyari dito. Ito yung context. Kaya nagkaroon po ng conflict dito para itaboy sila, i-wipe out o annihilate o anumang term na yon para hindi mapollute o makontamina yung bansang Israel at makita nila yung karakter ng ating Panginoon na siya ang naglabas sa kanila sa Egypt. Amen. Kaya pala napakaganda yung ipinakita na kasaysayan ng Israel sapagkat sinasabi dito na God will fight for you. Unang-una sa lahat, yung sinabi ni Pastor Marvin na ang Diyos ang nakikipaglaban sa kanila. Ibig sabihin, meron silang theocratic form of government. Ang Diyos na may-ari sa lahat ng mga bagay ang nangunguna sa kanila lahat. Ngayon, kung mapapansin natin sa Old Testament, sa panahon ni Noe, bakit pinahintulutan ng Panginoon Diyos na lipulin ang mga lahat ng mga makasalanan noong unang panahon sapagkat ang kanilang mga kasalanan ay nakarating na sa langit, di ba? Kaya pinahintulutan ng Panginoon Diyos na dumating ang baha na namatay halos lahat ng mga tao except yung pamilya ni Noe. Kaya yun yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na lipulin ang mga tao sapagkat parang wala nang pag-asa, Pastor, na sila magbago pa. Ang pangalawa, Sodom and Gomorrah, ganun din. At sa susunod dito yung Kanaan. Sapagkat sinabi niyo kanina, sabi natin, binasa natin na
hindi pa nakarating. So ngayon, dumating na ang Israel doon sa lugar na yon, dumating na ang kasalanan nila, sapagkat ang kasalanan nila ay sinabi ay idolatry, meron pang ginawang prostitution, ang isang pagsamba nila ay prostitution, at ipinaghahandog nila ang mga anak nilang panganay na imbes na ito ay isang alagaan at magiging kapamilya, hindi, kundi ginagawa nilang paghandog sa Diyos-Diyosan ang kanilang mga anak na panganay. So ito yung isang kasalanan na hindi kaya ng Panginoon Diyos na tiisin, kundi ginamit niya ang bansang Israel upang ang bansang ito ay talagang malipol o kaya mawala sa kanilang paningin. At magtatag ng Panginoon Diyos ng bagong bansa na bansang tumutupad sa kanilang kautusan at tumutupad sa kanilang tipan. Kaya napakaganda ang ipinakita ng banal na kasulatan na may kapangyarihan ng Panginoon Diyos na lumipol sa mga taong makasalanan na patuloy silang nagkakasala at wala ng pag-asa. Kundi isang ang mahirap doon ay mag-impluwensya pa sila, Pastor, ng iba. Kaya ayaw ng Panginoon Diyos na ang bansang Israel ay patuloy ang Kanaan ay lumalago at nandun naman ang mga Israelita na sila magkaroon ng impluwensya. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan, baka gawin pa kayong maging kasangkapan upang lumaban sa akin, sabi ng ating Panginoon Diyos. Kaya pinahintulutan ng Panginoon na ang bansang Kanaan ay malipol o mawala sa kanilang paningin. Amen. So, mula dito sa unang punto na ating nakita, yung context ng conflict na ito, yung utos ng Diyos na makidigma o lilipulin ang bansa na Cananeo ay hindi padalos-dalos na hakbang ng ating Panginoong Diyos, kundi ito'y nakaugat sa banal na katarungan na sinasabi sa atin pong pag-aaral ngayon mula sa background na binigay ng ating dalawang kaibigan na naririto ngayon, si Pastor Marvin at si Pastor Ray. So ating makikita ang leksyon na ating makikita dito sa unang punto na context of conflict ay ang digmaan ng Israel ay hindi bunga ng pananakop ng tao, kundi ito ay hatol ng Diyos sa bansang makasalanan. Ito yung binabanggit sa ating leksyon. So, ang katarungan ng Diyos ay laging banal. Ang katarungan ng Diyos ay may layunin. So, ang ating Diyos ay makatarungan ang kanyang ginagawa kung bakit sinabi niya sa mga Israel na kailangan nilang lipulin ang mga bansang ito dahil nakaugat ito sa banal na dahilan ng ating Panginoong Diyos. So napakaganda yung ating nakita na leksyon dito. Pastor, bagamat nagpakita ang Panginoon Diyos sa unang bahagi na siya ay mabagsik at parang siya ay galit. Totoo nga galit sa kasalanan. Pero dito sa banda din, para mabalanse, kung maintindihan natin yung kung bago lipulin ng Panginoon Diyos, di ba, Pastor Marvin, ang Sodom at Gomorrah, anong ginawa ni Abraham? Nakipagsangguni. Nakipagbargain si Abraham sa ating Panginoon Diyos na kung papaano niya lilipulin. Kung meron bang 50, Panginoon, sisirain mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi. Hanggang bumaba, ibig sabihin ang Panginoon Diyos ay maunawain sa mga tao. Ngunit wala siyang nakitang kahit 10 nga, wala eh. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, ay talagang lilipulin ko ito dahil kahit 10 na pinapakiusapan mo sa akin, sabi ng Panginoon kay Abraham, wala kang makita. Kaya yun ang nangyari na talagang pahilintunan ng Panginoon Diyos na sisirain o kaya lipulin ng mga ito. Nandun pa rin, nakaugat pa rin din yung kabanalan ng Panginoon na sinabi mo na maawain ng Panginoon Diyos. At meron siyang pinag-uusapan natin noong nakaraan, yung biyaya ng Panginoon Diyos sa mga taong makasalanan. Amen. So aside from the abhorrent practices na sinasabi kanina ni Pastor Marvin, yung sinabi ni Pastor Ray na pangalawa ay God granted them provision na
kung magsisi sila ay bawiin. bibigay ng Panginoong Diyos ang pagpapatawad. Ngunit hindi ito nakita, mga kapatid. Kanya't ang Panginoong Diyos ay makatarungan sa kanyang pagbibigay ng hatol sa mga ito. Dadako tayo sa pangalawang punto, conditions of combat. Pastor Marvin at Pastor Ray, meron tayong sinasabi sa military na rules of engagement, na kung saan meron lamang limitation, yung authority na specifying limitations under which forces kung saan sila mag-e-engage ng combat sa kanilang enemy. Yun yung sinasabi na rules of engagement. So dito, sa ating leksyon ngayon, meron ding conditions of combat, yung limitations and conditions of divine war na ating makikita sa ating leksyon. Ano ito, Pastor Marvin? Pag titignan po natin ito, ay sinusunod nilang Panginoon bilang siya yung Commander-in-Chief. Yeah. Hindi rin sa pamamagitan ng panahon nila yung modern way to destroy the enemy. Bagkus yung ginagamit nila, pag bumalik ka doon sa Battle of Jericho, iba yung they engage in the battle pero sa pamamaraan ng Panginoon. Maganda yun eh. Kaya ngayon naman, wala tayo doon. We engage in the battle, hindi sa ating pamamaraan, kundi yung pamamaraan ng Panginoon. Kasi yung pamamaraan ko, yung sarili ko, talo ako. Pero pag yung pamamaraan ng Panginoon, magkakaroon yan ng success o victory. Kaya pag titignan po natin, itong conquest po doon sa Jerusalem, ano ba yung purpose nito, yung conquest? Pag titignan po natin, ito ay ginajudge yung persistent of sin. Nagpapatuloy yung kasalanan yan eh. Kaya ito, may combat ito is to end. Is to end yung kasalanan. At hindi lang yon. Isa pa doon ay para ma-fulfill yung covenant promise ng Panginoon. And another thing is, may establish ng Panginoon yung Israel as a holy nation. Kasi ang purpose talaga ng Panginoon to ay the holiness of life na ipapakita yon ng bansang Israel. Kaya pag hindi lang yon, ay sila ay maging missionary witness. Paano maging missionary witness doon? Yan. Ito ang tingnan mo natin doon sa Deuteronomy 4:6-8. Ano po ang tinutukoy doon? 4:6-8. Tuparin ninyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntuning ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa, sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya, at aling dakilang bansa ang may mga tuntunin at mga batas na napakatuwid na gaya ng buong kautosang ito na aking nilagay sa harapan ninyo sa araw na ito? Tingnan natin. Nasabi nyo, ano bang bansa ang mayroong pinakamalapit sa Diyos? Kaya, pag titignan natin yung combat o yung ginamit dito doon sa condition of combat, pag titignan natin, ito yung limitation ng tao, pero beyond the limitation ng tao, doon papasok ang Panginoon. Kasi hindi na yan kaya. Di ba? Ganon din tayo sa Panginoon. Ito lang, hanggang dito lang ako. Pero ang Panginoon, no, I will go with you, let's go.
Ganun. Yun yung Panginoon eh. Tayo, dinidefine natin yung boundary, dinidefine natin yung limitation. But in God's power, let's go and conquer. Not my will, but by the will of God. Kaya yun po yung maganda doon eh, na nakita natin doon. Kaya kinakailangan na in the battle, in the spiritual warfare now, kasi wala tayo, in spiritual warfare now, we have the limits, but God will usher us beyond our limits. Yun yung kanyang biyaya. Doon nagagawa ang Panginoon doon sa bagay na hindi na natin kayang gawin. Alam natin na yung title ng ating lesson ay ipaglalaban tayo ng Panginoong Diyos. So siya talaga ang nakikipagkondisyon ng labanan. Dahil alam natin na ito'y labanan ng dalawang magkasalungat. At may mga kondisyon. Ano yung kondisyon na sinabi niya pa dito aside from doon sinabi ni Pastor Marvin na may mga limitations, boundaries. Doon sa Exodus 23, 28 to 30, ito ang gagawin ko muna bago kayo sasalakay, ay ito muna yung gagawin ko kung papaano natin palalayasin ang mga nasyon na yan, sabi niya. Listen sa verse 28, Pastor, anong sabi niya dyan? Aking susuguin na sa unahan mo ang mga putakti na magpapalaya sa Ebeo, sa Kananeo at Teteo sa harapan mo. Di palalayasin niya muna ang mga putakti. Ano yung mga putakti? Either iba-ibang pamamaraan ng Panginoong Diyos. Either storm, either yung mga salot, lahat ng mga paninira doon sa mga tao para hindi na sila mag-stay doon at lumayo na sila at hihina sila. Kung yung maraming mga sakit, kung ano ang darating sa kanila, mahina na sila. So pagdating ng mga Israelites, ay talong-talo sila. Ganun ang mga unang style ng Panginoon Diyos, yung mga bagay na yon. At may mga kondisyon siya. Doon sa verse 29, ituloy mo, Pastor. Verse 29, hindi ko sila papalayasin sa harapan mo sa loob ng 1 taon. Baka ang lupa'y maging ilang at ang mababangis na hayop ay magsidami laban sa iyo. O bakit? Bakit hindi niya agad-agad, dahan-dahan? Ay gustong pala ng Panginoon na yung ecosystem, Pastor Norben? Kung palayasin niya dito yung lupa ay magiging wilderness. Wala nang titira, hindi na maayos. So, hahayaan muna ng Panginoon Diyos, dahan-dahan yan. Para yung ecosystem ay patuloy na lumalago, pero darating ang panahon na sila ay malilipol din sa bandang huli. Ano pa ang pangatlo dito sa verse 31? Pastor, basahin mo pa. Aking lalagay ang inyong hangganan mula sa dagat na pula hanggang sa dagat ng Pilistia at mula sa ilang hanggang sa Euphrates sapagkat aking ibibigay sa iyong kamay ang mga nananahan sa lupain at iyong papalayasin sila sa harapan mo. O yun, may mga hangganan. Yung sinasabi kanina, may mga hangganan, may mga limitations. Yun ang rules of engagement ng labanan para sa ating Panginoon Diyos. At yung alliances, yun na. Yung sinabi natin kanina, huwag kayong makipag-alliance. Huwag kayong makipagtipan doon sa kanila sapagkat gagamitin kayo upang lumaban sa akin. Ang pinaka mabuti pa dito, Pastor, na sinasabi sa ating leksyon, yung tungkol sa conditions ay dun sa Deuteronomy 20, verse 16. Deuteronomy chapter 20, verse 16. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoong mong Diyos, bilang pamanay, huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. Haba. So huwag kang magtitira ng anumang buhay. So lahat ay lipulin. At mayroon siyang i-preserve. Sabi dito, yung huwag kang puputol. 17 and 18 siguro yun, nandun. Kundi yung lilipulin sila ang Heteo, Amoryo, Cananeo, Pereseo, Veo at ang Jebuseo gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang huwag nila kayong turuang gumawa ayon sa lahat nilang
karumaldumal na mga gawa na kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos upang kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Yun. Napakaganda yung mga conditions ng Panginoon Diyos na pagkatapos sa lahat, pag ikaw ay nagtagumpay na, ay huwag kang makipag-alyansa, maimpluwensyahan sapagkat kung gagawin mo yan, magiging kalaban din kita. Hindi ka na tumutupad sa aking tipan. Kaya nga lahat ng mga ito ay kondisyon para mangyari nawa ay patuloy na ikaw na Israel ng buong bansa ay inaangkin ko at magiging ilaw at magiging sinabi kanina Pastor Alvin, misyonero sa buong bansa na ako ang iyong Diyos at kayo ang aking bansa. Yun yung tipan. Ang tipan ay ako ang Diyos, kayo yung aking bansa. Paano magiging sustain yung tipan o manatilang tipan? Ito yung mga kondisyon. Kung kayo ay sumunod sa akin, sabi ng Panginoon Diyos, patuloy kayong makakatanggap ng mga maraming mga biyaya, mga pagpapala. Pero kung kayo ay sumuway sa aking kautusan o kaya sa ating tipan, ay mapapabayaan kayo at ang mga kaaway, ang mga kalaban ninyo ay susugpuin kayo at kayo ay mapapahirapan bilang aking mga anak. Amen. Mula doon sa sinabi, mga kapatid, ng ating mga kaibigan na naririto na nagpapaliwanag sa atin, meron din akong nakita na conditions of combat, yung rules of engagement sa chapter 20 verses 10 and 11 sinasabi, kapag ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban, ay iyong ihahayag ang kapayapaan doon. Kung sasagutin ka ng kapayapaan at pagbubuksan ka, ang buong bayang matatagpuan sa loob ay gagawa ng sapilitang paglilingkod at maglilingkod sa iyo. Ngunit kung ayaw nitong sumuko ng mapayapat sa iyo, kundi makipaglaban sa iyo, kukubkubin mo nga ito. So dito ating makikita na inuutos ng Diyos sa Israel na una, bago sila makidigma, ay mag-alok muna sila ng kasunduan ng kapayapaan. Ito yung kuminsan ay ginagamit sa rules of engagement na kung saan magbigay muna ng kasunduan ng kapayapaan na kung gusto ay huwag makipag-away. Pero kung hindi ay talagang lilipulin mo sila. Kung tatanggihan ka, patuloy ang pakikidigma. So dito ay ating nakita sa atin pong pangalawang punto na ang mga digmaan ng Diyos ay hindi basta karahasan, basta-basta kaharasan, kundi may hangganan, may kondisyon at may moral na tuntunin ang mga ito. So pinapakita nito sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na kahit sa kanyang paghatol, ang Diyos ay pinapahalagan pa rin niya na malayang magpasya ang mga kalaban ng Israel at nagnanais pa rin niyang ingatan ng kaniyang bayan laban sa kasamaan. Tayo'y dadako na sa panghuling punto ng ating leksyon, consummation of concord. Ito yung final vision of peace na kung saan ay magkakaroon na talaga ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano itong sinasabi natin na consummation of concord, Pastor Marvin, mula dito sa ating leksyon? Maganda yung ating pag-aaral. Pag tignan natin, the land of Canaan was not only a state to conquer, pero bahagi po yon ng redemptive storyline. Paano naging bahagi ng redemptive storyline? Una doon ay to judge the evil, preserve holiness, raise the covenant community, and ultimately, it will prepare the way for Christ. Tingnan mo natin yung ito na konteksto na ito.
itong mga nangyari to is to establish the nation of Israel. At pag ito ay na-establish, then, through the line of this one, the Messiah will come. Ito po ang sabi doon sa Isaiah 9:6. Ano pong sabi doon sa 9:6? Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ito, naintindihan na ito ng Juan eh. Ito naintindihan na ng nation Israel. The through their line, ultimately, darating yung Prince Of Peace. of Peace. Kaya, pag titignan natin itong mga nangyari ito sa Old Testament, ay ito ay preparation for the final peace na ibigay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, pag titignan natin, magulo ang sanlibutan ngayon. Walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa kapanahonan natin. O may mga gera. Pero until such a time that the Prince of Peace will come. Ngunit, paano natin maranasan ngayon yung kapayapaan na yan? Pag yung buhay natin ay nakay Kristo at yung battle, yung personal battle, spiritual battle, ay hayaan natin ang Panginoon ang siyang mga siwal niya dyan, then we can experience the presence of the Prince of Peace. Amen. Ganda. Alalahanin natin na ang tagumpay ng Israel sa pamumuno ni Josue ay hindi sa lakas militar, kundi ang tagumpay nila ay dahil sa presensya ng Panginoong Diyos na lumalaban para sa Israel. At yung presensya ng Panginoong Diyos ay napakapangyarihan na ito'y nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa kanila. Ngayon, dahil si Josue ay inihalin tulad natin na ito'y ginamit ng Panginoon Diyos para lumaban sa mga kalaban. No? Si Jesus naman ay siya ang lalaban sa spiritual buhay ng bawat isa sa atin. Si Josue ay dinala niya ang mga Israelita sa Kanaan at nagkaroon na sila ng kapayapaan. Ganon din si Jesus. Ang bawat isa sa kanila, kung sino man sa atin ang magpasakop doon sa pangunguna ni ang ating Panginoong Hesus, ay mabibigyan tayo ng kapayapaan. Ganon din yung pangunguna ni Josue, di ba? Lahat na nagpasakop doon sa pangunguna ni Josue na ang Panginoon Diyos ang lumaban din sa kanila, ay nagkaroon lahat ng mga kapayapaan. Ganon din sa bawat isa sa atin, sabi ni Pastor, na si Josue ay type ng ating Panginoong Hesus, anti-type ng ating Panginoong Hesus na patuloy na sa bawat isa sa atin, sabi ni Pastor, kung sino man ang nagnanais magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kabagabagan, sa gitna ng mga digmaan natin sa buhay spiritual, meron tayong kasiguruhan, tiyak na tagumpay pag tayo ay magpasakop sa pangunguna ng ating Panginoong Hesus, sapagkat siya ay lalaban sa atin. Wala tayong katalo-talo dahil alam natin na matagal nang talo yung ating kalaban. Tinalo na mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lang natin ay magpasakop sa Kanya, paggamit sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga salita, sapagkat ang Kanyang salita ay makapangyarihan mismo. Hindi maghihiwalay ang ating Panginoong Hesus sa Kanyang salita, di ba? Siya at yung Kanyang salita ay iisa. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kung sinunod mo ang ating Panginoong Hesus, sumunod sa Kanyang salita. Ganon din, kung nais nating magkaroon ng kapayapaan, na ang pangatlong leksyon natin, pangatlong punto, na merong consummation of concord, yung kapayapaan na ninanais o gustong taglayin ng bawat isa sa atin, ay
na kay Panginoong Jesus lamang. Wala nang iba, Pastor. Kaya pag titignan po natin ay yung Old Testament, ipinapakita the coming Messiah. Messiah, Prince of Peace. Prince of Peace. Oo. Hindi sa pamamagitan ng tabak. It's not by sword. Yung pagiging victorious doon, but sa pamamagitan ng cross. Amen. Kaya maganda din we have peace because the ultimate sacrifice ng Prince of Peace ay ibinigay niyang buhay niya para sa ganon magkaroon tayo ng peace. Kaya yun yung ultimate conquest that the Father, the Godhead of the Trinity, the Father, ay ibinigay yung anak to fight for our battle. Kaya yung ating daily battle na yan, yan ay makakabit natin ng victory pag isubmit natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus. So, bagamat pinapahintulot sa lumang tipan, mga kapatid, ng kanilang pakikidigma sa kanilang panahon, itinituro pa rin ito ang dakilang layunin ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang pinakahangarin na magkaroon ng kapayapaan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Josue 10:42, ang mga tagumpay ng Israel ay dumating sapagkat ang Panginoong Diyos ng Israel ang lumaban para sa Israel. At sa ating panahon ngayon, ang iisang Diyos ding iyon ang lumalaban para sa atin. Hindi sa pamagitan ng pagpapadala ng hukbo, kundi sa pamagitan ng tagumpay laban sa kasalanan, laban sa tukso, at laban sa kapangyarihan ng digmaan. So ang konteksto ng labanan ay nagpapaalaala na ang katarungan ng Diyos ay laging matuwid. Ang mga kondisyon ng pakikipaglaban ay nagpapakita ng mga paraan ng Diyos ay maayos at may layunin kahit sa kanyang paghatol. At ang kaganapan ng kapayapaan ay nagtuturo sa atin kay Kristo, ang prinsipe ng kapayapaan na siyang nagtitiyak ng walang hanggang kapayapaan para sa kaniyang bayan. Kapatid, anuman ang laban ng iyong inaharap ngayon, takot, tukso o kahirapan, alalahanin mo ang katotohanan ito. Ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Kaya magtiwala ka sa Kanya, isuko mo ang iyong buhay sa Kanya, at tanggapin ang kapayapaang si Kristo lamang ang makapagbibigay. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin at Pastor Ray sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Gayon din kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi, nakinig, nanood sa kanilang telebisyon sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya, at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna'y makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Pag-asa ay iyong pinibigay.
Isusukli ko lang ay pagsunod sa yapak mo. O dakilang Diyos sa manaming banal, napakapangyarihan ang iyong katangian. Sinusuko lahat namin ang aming sarili sa inyo sapagkat alam namin at kinikilala na kayo ay lumalaban para sa amin. Alam namin na ang Diyos na lumaban para sa Israel sa panahon ni Josue ay siya ring Diyos na inihula ni Isaias na darating bilang isang Mesyas, prinsipe ng kapayapaan, at ang tagumpay ni Josue ay mga pansamantalang tanda. Ngunit itinuro ni Isaias si Kristo na siya ang aming tunay na banal na mandirigma na lumalaban sa higit na laban na nagdudulot ng tagumpay na magbibigay na walang hanggang kapayapaan. O Panginoon Diyos, tulungan niyo kaming patuloy na magtagumpay at magwagi sa kasalanan, sa kadiliman, at sa kapangyarihan ng mga tukso. O Panginoon Diyos, tulungan niyo kami na ang sapat lamang ay iyong biyaya na tunay na nagliligtas sa amin at iyong kaawaan. Basbasan ng bawat isa sa amin, Panginoon Diyos. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.